Magandang hapon. Mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw na Martes, garantisadong mabilis lang to. Iniimbestigahan na ngayon ng DILG ang ilang personnel ng Bureau of Fire Protection sa Quezon City dahil sa umano'y pananakot sa mga nag-a-apply ng fire permit para makakickback. Mabilis sa balitang hatid ni Michelle Gilya. Sistematiko na umano ang ginagawang korupsyon sa Bureau of Fire Protection na posibleng ilang taon na nangyayari, ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla. Yan ay sa pamamagitan ng pananakot ng BFP Fire Safety Inspector sa mga nag-a-apply ng fire permit para makakickback sa bibilhing fire extinguisher at sprinkler system. Dahil dyan, sinabi ni Remulla na iniimbestigahan na ng DILG ang ilang personnel sa BFP na ganito umano ang racket. Ngayon, ang formal inimbestigahan namin is the former Bids and Awards Committee last year and the several personnel from the QC Fire Department and from the NCPRO and the general leadership of the BFP. Kamakailan lang sinibak ang dalawang tauhan ng BFP na nagtangka umanong kumikback sa overpriced fire extinguishers. Ang isa ay galing sa BFP Quezon City at sa NCR office naman ang isa pa. Sa paunang investigasyon ng DILG, nasa 30 million pesos sana ang makukuhang kickback ng dalawa sa isang gusali pa lamang. Ang siste, pinipilit ng mga fire safety inspector na bumili ang applicant ng fire safety inspection certificate sa pinapaboran nilang fire extinguisher supplier para makakubra ng komisyon. Ang nakikita namang solusyon ng DILG para masawata ang ganitong kalakaran, Bumili na kami ng 14,000 body cameras, several thousand of which will be attached to the mga fire inspectors. So may script na sila. May sasabihin na andito po kami para sa fire inspection. Ito po ang pwede namin sabihin, ito po ang pwede namin gawin. Lahat ito naka-body camera. So upon inspection, sasabihin niya kung ano nakikita nila. Kung wala silang makitang violation, right there and then, kailangan ibigay na nila yung certificate and yung digital copy is to follow. So wala nang delay. Kung sisitahin nila yung fire extinguisher, dapat sitahin nila properly, sabihin nila kung ano ang defect, pero hindi sila pwede mag-recommend kung ano ang bibilihin na fire extinguisher. samantala, suportado naman ng BFP ang pahayag ni Remulla na planong kasuhan ng mga korap nitong personel. Ayon sa BFP, ang mga alegasyon ng korupsyon ay hindi lamang mga numero, kundi pagtataksil sa tiwala ng bayan at pag-aksaya sa pondo ng bayan. Tiniyak rin ng BFP na ginagawa nito ang mga kinakailangang hakbang para wakasan ang sistema ng pangingikil at katiwalian. Michelle Giliang para sa All TV News, Channel 2. Matapos ipag-utos ng Department of Transportation ang suspensyon sa pagkukumpiska ng lisensya ng isang traffic violator, inaabisuhan naman ngayon ang mga motorista na valid at dapat kilalanin ang inyong electronic driver's license sa mga checkpoint. Bayad sa mga multa, maaari na rin gawin online. Narito ang report. Pinapaalalahanan ng Department of Transportation ang mga motorista na maaari nang gamitin ang Electronic Driver's License o e-Driver's License bilang alternatibo sa pisikal na lisensya. Katunayan, ayon sa DOTR, 2023 pa nang ilabas ang Department Order No. 2023-015 na inaatasan ng Land Transportation Office o LTO at mga traffic enforcers nito na kilalanin at tanggapin ang e-Driver's License bilang valid license at sa pagkakakilanlan ng isang motorista. Ibig sabihin, hindi na kinakailangang magpakita ng pisikal na lisensya kung may access ang driver sa kanyang e-driver's license at siya namang dapat kilalanin ng mga enforcer. Ang e-driver's license ay maaaring ma-access sa pamamagitan ng Land Transportation Management System Portal o sa eGov Super App. Kinakailangan lamang na may aktibong LTMS account ang may-ari ng lisensya upang maipakita ito kapag hinahanapan na ng traffic enforcer. Dahil dito, hindi na rin kinakailangang kumpiskahin ang pisikal na driver's license sa mga pagkakataong may naitalang paglabag.
basta't na ipapakita ang e-driver's license sa opisyal na digital platform ng gobyerno. Ang e-driver's license ay otomatikong ibinibigay sa mga aplikanteng nag-a-apply o nagre-renew ng kanilang lisensya sa pamamagitan ng LTMS portal. Kasabay nito, inanunsyo rin ng DOTR ngayong araw na ang pagbabayad ng multa sa mga paglabag sa trapiko ay pupwede nang gawin online. Maaari na ring bayaran online ang Temporary Operator's Permit o TOP na ibinibigay sa mga motoristang nauhuli sa paglabag. Ang TOP ang magsisilbing basihan ng kaukulang multa at parusa at maaari itong bayaran nang hindi kinakailangang pumunta sa tanggapan ng LTO. Pumunta lamang sa Land Transportation Management System o LTMS portal at mag-login sa portal.lto.gov.ph. Ayon sa DOTR, bahagi ito ng patuloy na digitalization sa mga serbisyo ng kanilang mga ahensya. Sa mga balita sa probinsya, nadagdagan pa ang bilang ng mga nasawi sa nangyaring trash slide sa Barangay Binaliw, Cebu City at mga residente na naninirahan malapit sa Aklan River sa Daha Sur, Banga, Aklan na babahala sa pagkasira ng dike sa lugar. Mabilis na balitang hatid ni Jeline Rosales mula Kalibo Cable News. Ikinababahala ngayon ng mga residente at guro sa Barangay Daha Sur, Banga ang patuloy na pagguho ng lupa sa likod ng Daha Sur Elementary School at Daha Sur National High School matapos masira ang revetment wall o dike sa lugar. Sa kuha ng drone footage ni Ken J. Ikotanim Ingalia, makikita ang unti-unting pagguho ng lupa habang patuloy na kinakain ng ilog ang bahagi sa likuran ng mga paaralan. Nananawagan naman ng tulong at intervensyon sa Department of Education ang prinsipal ng paaralan na si Leandro Sunico para sa agarang assessment, mga hakbang at posibleng rehabilitasyon sa nasirang dike. Nadagdagan ang bilang ng nasawi sa patuloy na search and rescue operation sa nangyaring trash slides sa Barangay Binaliw sa Cebu City. As of 5 o'clock a.m., 11 ang naitalang nasawi, 18 ang sugatan, habang 25 pa ang patuloy na hinahanap. Ayon sa local government unit ng Cebu, itutuloy ang search and rescue operation dahil may signs of life pa sa nangyaring pagguho. Julian Rosales para sa All TV News Channel 2. Tuwing Enero, Halabira Kalibo! Ito ang ilang mga ganap sa taunang Ati-Atihan Festival sa mabilis na balitang hatid ni Andy Narce mula Kalibo Cable News. Naging matagumpay ang taunang selebrasyon ng tinaguriang The Mother of All Philippine Festival, ng Ati-Atihan sa isla ng Boracay nitong ika-9 hanggang ika-11 ng Enero. Tampok dito ang sadsad na binubuo ng iba't ibang grupo at tribo at prosesyon ng Senior Santo Niño na siyang nagbigay ng kulay sa naturang selebrasyon. Itinanghal bilang bagong kampiyon ng bandang Akatsi mula sa bayan ng Kalibo sa Patik Ati, the Battle of the Kalibo Senior Santo Niño Ati-Atihan Sound and Rhythm Contest na ginanap kahapon bilang bahagi ng selebrasyon ng Ati-Atihan Festival. Naiuwi ng Akatsi ang 50,000 cash prize at 5,000 na halaga ng drumsticks matapos ipamalas ang kanilang husay sa tugtugan, ritmo at disiplina. Nakuha naman ng Apes of Santa Cruz ang first runner-up at nag-uwi ng 40,000 pesos, habang second runner-up naman ang bandang Kanamitern na tumanggap ng 30,000 pesos. Kasabay ng kasiyahan, ibinida rin ang iba't ibang lokal na produkto ng probinsya sa Ati-Atihan Product Expo 2026 sa isang mall sa Kalibo. Kabilang sa mga lokal na produkto na ipinagmamalaki sa Aklan ay ang pinya cloth, kung saan mayroon ding iba't ibang kulay at disenyo. Maliban dito, may mga leather products din kagaya ng bag, coin purse at marami pang iba. Patuloy ang week-long celebration ng Senior Santo Niño Ati-Atihan Festival kung saan magtatapos ito ngayong linggo. Andy Narce para sa All TV News Channel 2. At yan ang mga balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang mga balitang mabibilis, bisitahin ang aming website alltv.ph/news. I-like at i-follow din ang aming social media accounts. Mapapanood nyo na rin kami sa Planet Cable Channel 3. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.